Diyos na buhay. Palakpakan natin ng malakas ang ating Yahweh El Shaddai. Hello? May kausap po ba tayo? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. At ating batiin ang ating mga kapatid saan man dako sila naroon at sa ating FB Live at sa YouTube. At ganon din po sa nandito sa ating mga kapatid sa Friday group sa Sunday, Monday hanggang Sunday. Amen? Glory to God. Hallelujah. Mayroon po ba tayong baguhan? Halika kapatid. Praise God. May akay si Yahweh El Shaddai. Mayroon po ba? Darating. Mga kapatid, patuloy po tayong tumayo at i-welcome natin ang ating kapatid. Mga kapatid, tayo tumayo at i-welcome po natin ang ating kapatid. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Praise God. Kapatid, ipapakilala namin ang si Yahweh El Shaddai. Ang El Shaddai ay isa sa pinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel. Siya ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Siya ang Diyos ngayon, noon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at kinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partner International na ihayag ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban sa mga taong batbandang suliranin at kaguluhan at mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdaman, pisikal at espiritual. At higit sa lahat, tumanggap ng bawat isa na kaligtasan alok ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, mayroon po tayong gawain dito from Monday to Friday. Mag-start po siya ng 12 hanggang 2:30. At ganoon din po sa Saikong at Saturday at Sunday. At wala po kaming available ngayon na panyo, pero kung may Bible ka po, pwede nating basahin ang Salmo 91. Dinadasal yun ng 6 a.m., 12 noon, at 6 p.m. Manalig at manampalataya lang tayo. Lahat ng ating kahilingan o may karamdaman tayo ay Kanya itong tutugunin at maging tayo'y positibo sa Kanyang mga salita at ito'y tutugunin niya. Amen? Glory to God. Saan ka po sa atin at anong pangalan mo? Ako po si Cruzan, may taga Mindanao po ako. Bago pa lang po ako dito. Wow. Salamat po sa pa-welcome po, El Shaddai. Amen.
Praise God. Anong holiday mo, sis? Every Friday po. Amen. Yes. Nawa hindi ito ang una at huli namin kaming makita pagkus ito ang una naming pagpupuri at makasama ka namin sa gawain ni El Shaddai. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. Pwede ka pong umupo. Ngayon po, dadako na po tayo sa sharing portion. Ang lahat po ba ay pinagpala ng Diyos? Amen. Glory to God. Hallelujah. Sino po ang magbabahagi ng kabutihan ng Diyos? Ang ating sister. Halika, sis. Amen. Maraming biyaya. Hello po. Good afternoon po. My brothers and sister. Gusto ko lang po ibalik ang papuri pasalamat sa ating mahal na Diyos sa mga biyaya pagpapala po na na-receive ko po simula po ng November po. Kahit po na pagod dahil may bisita po at matagal-tagal din po ako hindi nakapag-diop dahil yun nga po may bisita galing ng Canada sa anak ni Lola at salamat din po sa mga biyaya at saka sa lahat-lahat po sa nung birthday po ni Lola hindi ko po inaasahan na mas malaki po ang binigay po sa amin kaysa yung nakaraang taon po. Kaya ginabalik ko lang po ang papurit pasalamat kay Lord and sad to see po dahil kahapon po yung kapatid po ng nanay ko dahil na po siya, tumaliwa na po, nabigla po kami dahil sa 13 po ang anak niya. Pero salamat sa Diyos dahil ganun po talaga ang buhay. Hindi po natin talagang doon po tayo pupunta. Kaya Lord, ginabalik ko na lang po ang papurit pasalamat sa iyo, ang dakilang pangalan. To God be the glory in the highest name. Amen. Maging courageous lang tayo at be strong, sister. Alam ko na ang Diyos ay kung magbigay, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Mayroong kapalit yan. Lahat ng ating mga paghihirap, may ibibigay si Lord sa atin. Amen? Sino po ating isang choir, si Sister Rachel? Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat kay Yahweh El Shaddai kasi last December 28 po, napag-tour ko na po ang aking asawa dito, which is po na financial pa rin po ang problema. Sabi nga po, God will provide ng lahat dahil po alam ko po na talagang yung budget ko is kapos, pero biglaan lang po yung tour ng asawa ko kasi nga po nag-travel din po yung mga amo ko. So sabi ng pinsan ko, pagkakataon mo na i-travel dito ang asawa mo na kahit ilang araw lang. So sabi ko po, paano yan? Wala akong budget. Sabi niya, basta i-ano mo lang, may ticket ka kay amo na hindi mo kinuha, kunin mo. Sabi ng pinsan ko. So, nagkalakas ng loob po ako. Kinapalan ko po yung mukha ko. Sabi ko kay amo, kukunin ko yung ticket ko na hindi ko nagamit para sa asawa ko na magtutur dito. Which is na ang dami ko pong luha bago po nakamit yung ticket na yun. Which is na para sa akin naman po yun. Pero sabi nga po, pag kay God ka humiling at hiningi mo sa Kanya, talagang ipoprovide niya po talaga. Kaya po kahit na sabi ko, ine-expect ko na itataas po ang sahod namin ngayong December, kasi nga po 2 na lang kami, pero hindi pa rin po niya, wala po yung ine-expect namin. Tapos, nito pong, dahil nga po wala sila lahat, pati pamilya niya, sabi ng amo ko, nung malapit na po mag-flight sila, kinausap po niya ako, sabi sa akin, I'm thinking of you na magkaroon ka ng bonus. So, pwede ba na kunin kita na magtrabaho sa anak ni amo mo, anak ko, na which is na maglilinis lang, look after the house, sabi niya ganon. So, di na po ako nagpatumpik-tumpik kasi alam ko pong kulang na kulang po ang budget ko. And thanks God, dahil alam ko po na after po ng tour po ng asawa ko, may mga utang po akong may iwan. Ngayon po, dahil po doon sa binigay ni amo ko na maglalaba kami ng mga gamit ng anak
anak ni amo ko. Nakasurvive po yung utang ko. Kaya thank you Lord, binabalik ko lang po yung papuri at pasasalamat sa Kanya. Talaga pong walang imposible kay Lord kapag ibinigay mo ang lahat ng hinain mo sa Kanya. Amen. Amen. Sa Diyos walang imposible. Amen. Lahat posible. Amen. God is good. All And the time. praise the Lord. Tayo magsimula na sa pananambahan ng ating Diyos na buhay sa pangunguna ng panalangin. Si Sister Rosario Bellosa at ang ating gospel choir, El Shaddai Music Ministry, Hong Kong. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Glorify your name, O Lord Jesus. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Pinupurit, pinasalamatan ka namin. Dahil ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, muli po nagpapasalamat kami sa araw na ito, na muli mo kaming inipon sa lugar na ito upang dito ka namin sambahin at papurihan sa iyong dakilang pangalan. Muli tinataas din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga gagamitin mo sa araw na ito, Lord God. Salamat po sa paggabay mo sa amin, Panginoon. At ngayon, tinataas po namin ang lahat ng mga gagamitin mo. Ang mga choir, Lord God, patuloy niyo po silang bigyan ng magandang boses upang ang lahat ng kanilang mga aawitin ay makarating sa iyong luklukan. Ganon din po ang mga instrumentalist, Lord God, pagpalain niyo po sila. Gamitin niyo po ang kanilang mga kamay na instrumento, Lord God, upang tumugtog sa iyong ubasan. At ganon din, Ama, tinataas din po namin ang lahat ng ang preacher na ginamit mo dito sa bansang Hong Kong, Lord God. Si Brother Hernani Gonzales, Panginoon. Patuloy niyo po siya itago sa iyong likuran, Panginoon. Kayo po ang makita sa kanyang katauhan. Pahiran po ng iyong banal na langis ang kanyang mga labi upang ang lahat ng kanyang sasabihin ay ito'y nanggagaling lamang po sa iyong Lord God. At sundan niyo po ng himala at kababalaghan na ang lahat ng mga bibitawan niya salita, ang lahat ng makapakinig, Lord God, ay magbigay ng kapayapaan sa mga naguguluhan ng isip, magbigay ng kagalingan sa may mga karamdaman, at higit sa lahat, Lord God, magbigay ng liwanag sa mga nasa kadiliman, Panginoon. Lord, tinataas din po namin ang aming servant leader, Brother Mike C. Velarde, Panginoon. Patuloy niyo po siya bigyan ng kalakasan, kalusugan, Panginoon. Manumbalik na po nawa ang kanyang boses, Lord God, ang kanyang pagsasalita, Panginoon. Yes, Lord. Upang patuloy mo siyang magamit na instrumento, patuloy mo siyang magamit na upang maghayag ng iyong banal salita, Panginoon. Yes, Lord, ititinataas din po namin ang lahat ng Friday Group, Panginoon. Patuloy kaming bigkisin ang iyong pag-ibig, pagkakaisa at pag-unawaan, Lord God. Bigyan kami ng karunungan at kaalamanan ng gagaling po sa iyo, Panginoon, upang ang lahat ng aming gagawin ay ito'y naayon lamang po sa iyong kalooban, Lord God. Pagpalain di po ang lahat ng mga naririto, mga baguhan mo o datihan, Lord God. Batid niyo po ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, at naway, Lord God, wag mo po silang biguin sa kanilang mga kahilingan, Lord God, at walang aalis po dito sa lugar na ito na hindi mo pinagpala. Amen. Panginoon, tinataas din po namin ang bawat sulok ng lugar na ito, Lord God. Palibutan niyo po ng libu-libong anghel upang walang makagambala sa aming pagpuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. At inaangkin na po namin, Panginoon, na 100% tagumpay sa gawain mong ito, Panginoon. At binabalik namin ang taus-pusong papuri at parangal, pasalamat sa iyong dakilang pangalan. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Kumusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Amen. Talaga pong matagumpay tayo kasi lagi tayong nasa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Sige po mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay at patuloy po nating purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Amen. Come, Holy Spirit, pour afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, pour afresh on me. Come, Holy Spirit, pour afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, pour afresh on me. Pour afresh on me. Pour afresh on me. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, handa na po ba kayo magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi nga po sa awit 66, chapter 66, verse 1 to 2, sumigaw sa galak ang mga nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya'y ibibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Amen. Praise the Lord. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang talagang ating lalapitan? Amen. 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 Kaya mga kapatid, tayo na pong sumaya at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. 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 Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya.
May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sige po. Taas ang mga kamay sa Diyos. Iwagay-iway. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Isang pabayang Diyos. Sumigaw. Sumigaw. Sa ganap. Sa ganap. Amen. Salamat po sa kalakasan po na patuloy na binibigay sa atin ng Diyos. Amen. Amen. Nagalak po ba kayo mga kapatid? Amen. Sa mga kamay na nagagalak sa Diyos. Amen. Salamat sa pagkakataong ito na muli po nagsama-sama po tayo upang sama-sama tayo magpurit, sumamba sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy tayo magpurit sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga po sa Lucas 19 verse 10, "For the Son of Man is came to seek and save the lost." Amen. Naniniwala po ba kayo na pumarito ang Diyos upang itubusin tayo sa ating mga kasalanan? Amen. Taas sa mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Patuloy tayo lumapit sa Diyos. Patuloy tayo magpakumbaba sa Panginoon. Amen. Patuloy natin ipahayag sa Diyos ang walang hanggang pasasalamat po natin sa mga kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came.
did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save. Once again, I'm forever grateful, O God. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the Yes, O God, I sing praises. Hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. Yes, O God, I sing praises to your name, O God. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be. Yes, O God, I give honor to your name, O God. Hallelujah. I give honor to your name, oh Lord, honor to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yes, O God, I give honor to your name, O God. I give honor to your name, oh Lord, honor to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be Yes, O God, I give glory to your name, O God. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be Yes, O God, I give glory to your name. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be Yes, O God, for your name is great. Hallelujah. praised. For your name is great and greatly to be Yes, O God, for your name is great. Hallelujah. praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. You are worthy to be praised. We give you glory, O God. We give you honor. Hallelujah.
you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set
praise you till I die, El Shaddai. Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ngayong araw na ito, Panginoon, ay ika-10 araw sa buwan ng Enero. Patuloy pa rin ang aming paghingi ng gabay at patnubay sa iyo sa aming paglalakbay itong 2025. Samahan mo kami, ituro mo sa amin ang dapat naming gawin upang kami magtagumpay sa taong ito. Pagpalain mo ang iyong mga salita na aming pagninilayan, na ito'y magiging binhi na mahasik sa aming mga puso, na ito'y tumubo, lumago at magbunga sa aming buhay sa araw-araw para kami ay magtagumpay. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang kabuuan ng fellowship na ito, simula hanggang sa matapos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa pina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag
Palakpakan natin si Lord. Taas natin ating mga kamay. Palakpakan natin siya. Yan. Ang palakpak sa Panginoon kasi lagi nakaganon. Yan. So ngayon, 10 araw, 365 days ang isang taon minus 10. Yun ang suma total niyan. No? Ilang araw pa? Ha? 355. Kaya ngayong awitin na, Pasko na naman, o kay tuli ng araw, pag Paskong nagdaan, tila ba o kailan lang. Totoo yun, napakabilis ang araw. Amen? Ngayon, ang atin pong tema is about determination. No? Masusundan po ninyo yan sa atin pong araw-araw. Ngayong Friday ito, power of determination. Kailangan sa ating paglalakbay, mayroon po tayong sandata dahil marami tayong kalaban. No? Kaya ang sinabi po ng Panginoon, isuot ninyo. Ano yung dapat natin isuot? Hindi yung kasuotan, ha? Ang isuot natin yung panlaban natin sa ating pag mayroon tayong mga kalaban. So ang sabi dito, sa Ephesians chapter 6, verse 13. Ang sabi niya dito, so, put on God's armor now, then, when the evil day comes, you will be able to resist the enemies, attack, and after fighting to the end, you will still hold your ground, sa your ground. Sinabi dito ni San Pablo, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, at sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating na masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, hallelujah. Close your eyes and open your heart and worship Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sabi niyo, hallelujah. On the victor's crown, Amen. you have triumphed over sin and death. Your name is lifted high and raised through all the earth. Every demon, spirit of hell trembles when your mighty name is heard. And we, your church and force, your victory is in the world. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, and none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. You have won the victor's crown. You have triumphed over sin and death.
glory of your name, the splendor of your name, and none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, and none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. You are Jesus, you are Lord, you are God. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Okay, magsiupo po tayo sa presensya ng Panginoon. Kayo ba'y may naramdaman sa taong ito? Ha? Kailangan yung atin pong nakabase hindi sa hula, nakabase hindi sa pananaw ng tao, kundi nakabase sa Word of God. Ang mundong ito ay pasama ng pasama. Kaya sinabi ni Lord, ang mga masama ay lalong magpapakasama at ang mabuti ay lalong magpapakabuti. Saan tayo doon? Ha? God is good all the time. O yun. Ha? So ngayon, ang sinabi ng Panginoon, kailangan sa ating paglalakbay na ito, mayroon tayong sandata. Ha? Hindi ka pwedeng utusan sa gera na wala kang armas. Ang labanan ngayon, power to power. Spiritual power. Ha? Kaya, ang sinabi sa atin, para magtagumpay tayo, ang mga taong mahina ang loob ay hindi magtatagumpay. Kahapon ang binigyan ko din sa Joshua, nang sinabi ni Yahweh, Joshua, kung gusto magtagumpay, magpakatatag ka at magpakatapang. Tibayan mo ang iyong loob. Ang mga taong mahina ang loob, sumusuko, umaayaw. At once na ikaw umaayaw na, wala ka nang makakamtang tagumpay. Amen po ba? Amen. Pero pag ikay lumalaban at tinawag mo ang Panginoon, magtatagumpay ka dahil ang kasama mo, sabi ng Romans 8 verse 28, ang Diyos ay kasama sa mga nagmamahal sa Kanya. So ang unang gawin natin para makasama natin ang Diyos, mahalin natin siya. Amen? Diyos, mahal kita, tunay kung sino ka. Diyos, mahal kita, tunay walang iba. Kasunod. Saka na yan. Okay. Power of determination, yung Ephesians 6 verse 13, nagpapakita po sa atin mga kapatid ng, sabi niya dito, isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon, makatatagal kayo sa pakipaglaban. Sa labanan, kailangan mo ang determination. Ha? Pag wala kang determinasyon, di ka mananalo sa digmaan. Kaya nga, itong linggong ito, binigyan nating pansin, pagpasok ng taon, nung una,
tinalakay po natin sa loob ng isang linggo about direction. New direction. Ngayon, itong linggong ito, tinalakay natin about determination. Kasi kung may direksyon ka, kung wala ka namang determinasyon, hindi ka pa rin mananaig. Hindi ka pa rin magtatagumpay. Mga kapatid ko sa Panginoon. So brothers and sisters, dito, ipinakita ni San Pablo Apostol na sinabi niya, pagdating na masamang araw, ito na po ang pinakamasamang araw. Ang mga tao nung lumitaw, dati po ang ginagamit ay mga trimedia. Alam mo ba ang trimedia? Television, radio, at dyaryo. Ako po, 1987, licensed broadcaster na po ako. Newscaster, broadcaster sa radio. Pag sinabing komentarista, yun ngayon, yung mga vlogger na walang iba kundi manira ng manira at kahit hindi pa nila confirm kung ano talaga ang katotohanan, nilalabas na nila. Mayroon pong code of ethics ang KBP. Ang tawag diyan, Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Bawal magmura sa radio, sa TV. Bawal ang manira. Ngayon, pasama na ang mundo. At hindi na rin kontrolado ngayon. Hindi na kontrolado. Bakit? Yung tri-media na isang tabi na nagsasabi ng katotohanan, lumabas ang social media. Ang social media, dumating na ang YouTube, dumating ang Facebook, dumating ang Reels, dumating Facebook page, TikTok, dumating ang iba't iba. Hindi na bali kung mali yung content mo, basta marami kang followers, marami kang viewers, marami kang comment, kikita ka na. Amen? Pero ang tanong, ano ang resulta? So, wala na po tayo ngayon, ang tao ngayon, wala nang tulugan, wala nang pahinga. Yung iba nga, lumuluwa na ang mata. Wala nang tulog-tulog ka, tingin sa cellphone. Wala nang panahon ng tao magbasa ng Bible. Tingnan mo sa dami-daming nag-day off ngayong araw na ito, kayo lang ang nandito. Nasaan yung iba? Mapalad kayo. Amen po ba? Kaya sabi ni Lord, malawak ang daan patungo sa kapahamakan at makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang mga nakakasumpong nito. Amen? Huwag kang sumama sa mga taong walang iba kundi manira ng kanilang kapwa. Huwag kang sumama sa mga taong negatibo ang iniisip. Huwag kang sumama sa mga taong hindi marunong magpatawad. Huwag kang sumama sa mga taong malas, mamalasin ka. Sumama ka sa mga taong pinagpala para ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Amen po ba?
Hallelujah. So, ang sabi ni Yahweh, pagdating na masamang araw na yon, at pagkatapos ng inyong pakipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. No? Ngayon, may binanggit siya dito sa Ephesians 14, pababa tayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Sabihin niyo, katotohanan. Gawin yung bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Isuot ninyo ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat na naglilihab na palaso ng masama. No? Para ang masama mawala. Huwag kang umayon sa kasamaan ng mundong ito. Kaya sabi ni Lord sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Mga kapatid, once na umayon ka, yung iba, alam mo si ganito, walang hiya yan. Oo nga. Hindi mo pa nga alam eh. Hindi mo pa nga alam kung chismis lang yun eh. Di ba? Huwag kang sasang-ayon pag hindi mo alam. No? Ay, nako, ang buhay. Parang life. Ang life ay parang buhay. Ano sinabi dito? Sa Romans 12 verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ang pwedeng dumaig sa kasamaan ng mundong ito ay kabutihan. Tandaan mo, ang isang tao kahit kano kasama, may natitira pang kabutihan diyan sa puso niya. Kaya may pag-asa pang magbago yan. Kaya minsan yung awitin ni Pedro Aguilar, kaya't pilitin mo, ika'y magbago, habang may panahon pa, kaibigan ko. No? Pag hindi ka nagbago, litson forever ang aabutin mo. Pero ang tao habang may buhay, may pag-asa yang magbago. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? No? So ngayon, ganito yan eh. Alam mo yung vlogger na pinatay? Amigo ng bayan. Kababayan ko po, Bisaya, Dako. No? Bakit pinatay siya? Kasi umalis siya sa dati niyang kasamahan, lumipat sa kabila kasi nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Ganyan din. Pag kaibigan mo chismusa, nag-El Shaddai ka na, kaaway mo na ngayon yung kaibigan mo. Amen? Yung barkada mong babaero, pag iniwan mo yan, nagbago ka na, dating kaibigan mo, ngayon kaaway mo na yan. Diba? Yung kaibigan mo na nangungutang na hindi nagbabayad, pag ikaw'y nagbayad na ng utang, sasabihin siya, bakit nagbayad ka? Kasi gusto ko nang magbago. 2025 na ngayon. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo, ikaw,
Wag mong pangaralan yung ibang tao, sarili mo, ikaw. Magbago ka na ng landas. Magbago ka na ng pag-iisip. Huwag mo nang intindihin yung ibang tao. Kung ayaw nila, ikaw na lang. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Woo! Amen po. Ha? Kayo mga kasamahan ko noong una sa barkada. Ha? Ngayon, kung tuwa sila eh. Kasi 41 years na ako, umalis sa Negros, doon sa lugar namin na nag-aapoy lagi ang dulo ng kanyon ng Armalite, kasi ang aming lugar ay inapoy, kaya nag-aapoy lagi ang mga kapatid ko doon, puro mga NPA. Ha? Hindi lang basta-basta NPA. Sila pa yung nag-assassinate sa mga inutusan sila. Ako lang, nag-iisa lang ako sa El Shaddai, nag-ahawak ng John 3:16. Sila naman, bazooka at M16. Ngayon, nung nagbago na yung mga kapatid ko, kasi pumunta na silang Maynila, preacher na rin ngayon yung mga kapatid ko. Yung isa na destino sa Burungan, waray kaon daw, waray kwarta, kasi sobrang kwan doon sa dulo na ng mundo yun eh. Sa Samar. No? Yung mga kapatid ko, noon na problema ko. Ha? Ngayon, dati, kaaway nila ako. Sabi nila, nakain ng kapatid natin yan? Bible pa? Pero nung magipit sila, ako ang tumulong sa kanila. O ngayon, pati yung mga kaibigan ko dati, halos nangamatay na. Bakit? Totoo yung sinabi. Kung nabubuhay ka sa bala ka rin mamamatay. Pag nabubuhay ka sa patalim ka rin mamamatay. Pag nabubuhay ka sa salita ng Diyos, hindi ka mamamatay. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. No? Amen po ba? Oh. So, ang salita ng Diyos, ito ang gabay natin sa ating paglalakbay. Sabi doon, itakip ninyo. Saan itakip yon? Ang katotohanan. Pag ikay nabubuhay sa katotohanan naman paninira sa iyo, huwag kang mag-react. Hindi naman totoo yan eh. Alam mo, nakakaalam? Ha? Si Lord alam niya at ikaw. Alam mo hindi totoo, bakit nagre-react ka? Yung paninira sa iyo, kung hindi naman totoo, huwag kang magalit. Hayaan mo sila, matutuyuan ng laway. Amen po ba? Oh, ang taong nabubuhay sa katotohanan, hindi po natatakot, punong-puno ng power of determination, at ang taong nabubuhay sa katotohanan, kailanman hindi pababayaan ng Diyos, sapagkat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen? Yan. Ha? Kaya yung sarili mo, kaya minsan ang dalangin ko lang eh. Hindi ko pa nga alam yung, ewan ko alam na, Lord, I want to know you more. Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin, makilala kang tunay. Alam niyo ba yung pagdalo niyo dito? Unti-unti na niyo nakikilala kung sino yung Diyos na inyong sinasamba, pinupuri at pinupuntahan dito. Habang tumatagal, lalong napapalapit ka sa Panginoon. At yung bisyo mo, unti-unting nababawasan. Hindi naman instant. Bakit? Yung mga nagpapatotoo, mga kapatid, isang dalo ko lang. Nagbago na ako. Sinungaling yan. Babalik yan, magbabackslide din yan.
Ang tunay na pagbabago, little by little. Ha? Unti-unti. Di ba may little by little every day, little by little every day, Jesus is changing me. Oh, alam mo, pag unti-unti na pagbabago, yun ang tunay na proseso ng pagbabago. Walang instant. Amen po ba? Maging sa karamdaman, hindi naman yung bigla eh. Ha? Unti-unti, gagaling ka. Pero kung matigas ang ulo mo, mamamatay ka rin. Di ba? Sinabi na ng doktor, bawal sa iyo ang matamis. Inom ng inom ka pa rin ng matamis, mamamatay ka. Amen po ba? Bawal sa iyo. Kung ano yung pinagbawal, sundin mo. Kasi ang mga doktor, instrumento yan ng Diyos para bigyan ka ng kalusugan. Yan ang trabaho nila, magbigay ng tamang payo para maging malusog ka. Amen? Meron akong kasamang preacher. Nag-retreat kami. High blood yun. Gutom na gutom. Sa Puerto Azul, mga 1990s pa yun. Akin na yung, kwan dyan, pata. Sabi ko, bro, di ba sabi ng doktor, bawal sa yung baboy? Hindi naman baboy yan, pata yan. Akin yan. O, kinain. Pag-uwi namin, diretso sa ospital. Amen? Hindi pa sana mamatay yun eh. Alam mo na high blood ka, kain ka ng lechon at pata. Tawa si sister. Makinig ka. Amen? Kaya yung mga taong, sabi sa akin ngayon, yung boy ng mga bilyonaryo, umatin sales, bakit may dala kang saluyot at saka okra? Ang akong aamo, Brother Bay, bilyonaryo, pero ang kinakain niya, hindi masarap. Kahit saan pumunta sa ibang bansa, may baon siya sa luyot. Sa luyot, tugabang. Ha? Ganun. Ha? Tamang-tama yung sinasabi sa akin ng kaibigan kong mayaman. Brother Bay, gusto mo paktay aga, lahat salap iyo kain. Ha? Subukan mo kumain lagi ng masarap araw-araw. Tingnan natin kung hindi ka makadiabetes, bronchitis, arthritis. Ha? Amen? Tapos sabi Inchik, alam mo, alat sakit galing pagkain. Ano ngayon? Dami kain, dami sakit. Ganun. Kunti kain, kunti sakit. Paano yun? Kung huwag ka nang kumain, sabi niya, wala kain, patay. Ay, nako, purihin ang Panginoon. No? Amen? Kaya ako dito, pagdating ko, I will discipline myself. No? Sabi ko, alam ko naman lahat yan. Nagkuhan ako ng herbalist. Tapos naturopathic. Sabi sa akin ng mga disciple, Sir, pag hindi ka mag-ingat sa pagkain, sa sobrang dami ng pagkain doon sa Hong Kong, iyan ang... kaya pagdating ko dito, alam mo dati, hindi ako katakin kasi malaki siya ako dati. Alam mo kung bakit? Sa amin doon, pag mga elder ang mag-talk anniversary, lahat ng pagkain nandoon. Ang problema yung mga coordinator, pag hindi mo kinain, nagtatampo. Isipin mo,
Naalala ko yung ninong ko, si Brother Jotanyaura, 87 na. Ang ganda pa ng katawan. Sabi niya sa akin, Bay, kung gusto mo buhay ng matagal, mamili ka na ng kakainin mo. Ha? Hainan mo ako dyan, sugpo, alimango, litson, o ano pa man, titingnan ko lang yan. Ha? Pero pag hinainan mo ako kamote, saging, isda, sigurado, gulay. Okay yan. Ha? Kaya ako dito, ang kinakain ko lang, alam mo, kung walang kamote, saging, isang kutsara lang na kanin. No? At dito, ang almusal ko, 2 itlog, may kamote, o yung juice, ayos na yon. Wala akong tanghalian. Kasi ang tanghalian dito, 3:00 ng hapon. Pagkatapos tok dito, kainan. Kaya may adjust mo. Sino sa inyo may sinturon? Mayroon bang sinturon na isa lang butas? Ang sinturon maraming butas para marunong kang mag-adjust. Ang bot sa inyo. Amen? Kung gusto ka magtagumpay, ito sa isang linggo ang topic natin about discipline. Tuturuan kayo namin paano mag-ipon. Para pag-uwi mo, ginawa ko yan sa Singapore, 3 years, sa radyo kami. Ang kasama ko doon sa Pinoy, Global Pinoy Radio Program, General Manager ng PNB. Tinuruan namin mag-ipon ang mga OFW. Dati, wala pong iuuwi na pera yung mga OFW. Anong ginawa ng General Manager? Para makasigurado kayo na makaipon, mag-open account kayo sa bangko ko. Tingnan mo yun. Uuwi yung mga OFW, umiiyak. Thank you, Brother Pai. Thank you sa kasama mo. Tinuruan nyo kaming magtipid. Tama naman talaga eh. Kasi may mga tao na 1D millionaire. Pagkasahod, mamaya wala na yung pera. Paano ka makaipon? Paano ka magtagumpay? Tapos sabi ng isa, Brother Bay, taxi tayo. Bakit taxi? Mayroong tram. Ano? Pambihira. Kamahal-mahal ng taxi. Yung tram $2 lang. Samantala yung puntahan namin, dinadaanan ng tram. Ang bot sa imo. Kaya hindi ka makaipon, bulagsak ka eh. Amen? Gusto niyo makaipon? Sa susunod na linggo yan. Ito ngayon, yung power of determination na hindi kalingon ng lingon. Alam mo ba, sabi ng Panginoon, ang nag-aararo ng lingon, hindi siya makakarating sa kanyang paroroonan. Amen? At ang mga kabayo, bakit hinalagyan dito sa kabilaan ng takip para hindi liko ng liko? Straight, diretso. Sabihin mo sa sarili mo, simula ngayon 2025, straight ka na ha? Huwag ka nang paliko-liko. Pagdating ng Friday, pag may nagyaya sa iyo, sabihin mo, mayroon akong appointment kay El Shaddai. Ay nako, pag yan ang nasa isip mo,
Ha? Uuwi ka, hindi ka nakatulong, ikaw ang maghahanap ng katulong sa Pilipinas. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Woo! Ha? Alam mo, kaming mga preacher, kami ang inyong pinakikinggan. Kung ang mga kumpanya naghahanap ng magagaling na mga doctorate, na mga consultant, kami sa spiritual ay sulsultan. Amen. Pag napag-counseling kayo, libreng sulsultan. Pero ang aming ginagawa, makabibliyang paraan. Pag kami nagpayo, mayroon po kami parang resita, parang doktor na binibigay sa inyo. O ito, basahin mo, sister. Gusto mong yumaman? O bibigyan kita ng resita. Pati telephone number ni Lord, bigay ko sa iyo. Ha? Anong sinabi doon? Ito, kuwan ko to. Isaiah 48 verse 18. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana ay dadaloy sa iyo. Parang ilog na di matutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod parang dating ng alon sa dalampasigan. Yon. Isipin mo, ang binigay ko sa iyo, verse lang. Pero pag sinunod mo naman, kung anong nangyari sa ibang mga, hindi kasama yung ubo ha. Okay. Di ba sinusundot ko lagi? Dito may nag-ikapo eh. Matagal na siyang hindi nag-ikapo kaya nakawindang-windang ang buhay niya. Sabi ko, ako, nag-iikapo ako. 1985 pa, janitor pa lang ako. Nag-iikapo ako at diyan nagkuhan ang success ng buhay ko. Dahil yung binabalik ko kay Lord yung para sa Kanya. Yung isang na ospital, sabi niya, Brother Bay, alam ko kung bakit nagkasakit ako. Yung para kay Lord, hindi ko na binibigay sa Kanya. Yung nandoon sa Saturday group, umiiyak, Brother Bay, kahit anong pagsisikap ko, nauwi lang sa wala. Samantalang nung una, nagbibigay ko ng ikapo, ang luwag ng pera. Walang nagkakasakit sa pamilya namin. Bakit kasama yan? Package yan. Malakyas 3, 6 hanggang 10. Basahin nyo yan. Kung gusto nyong magtagumpay at yumaman, naroon ang susi, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Ha? So, ito na. What are the 5 benefits of serving God? May benepisyo po ang pagsiserve sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon. No? Yung mga choir na yan si Brother Doming, si Brother Jeffrey, ang tawag sa kanila diyan ay full-time servant of God. Tingnan nyo kung wala ang mga yan, malungkot ang ating prayer meeting. Sinong tutugtog? Amen po ba? Ay alam ko yun. Yung may problema dito, umaten, tapos walang kabuhay-buhay yung ating pagsamba, pagpupuri, sa susunod din na atin yun. Pero yung mga umaten dito, na-bless sila sa praise and worship ng mga choir. Ako, babalik-balikan nila yun. Sabi nila, masarap pala dito. Nawawala ang problema mo. Amen? Pati mga choir, ang tawag sa kanila dyan ay full-time servant. Ang tawag sa inyo ay attender. Ha? Alam mo ba ang buhay ng attender? Sa pag-a-attend. Pag hindi ka na umattend, wala ka ng kabuhay-buhay.
Yan ang buhay ng attender. Ha? Ang buhay ng listener sa pakikinig. Pag hindi ka na nakikinig, wala ka ng kabuhay-buhay. Ha? Ang buhay ng choir ay sa pagkanta. Alisin mong iyan sa pagkanta, magbabackslide yan. Ha? Alam mo kung bakit? Yan ang buhay nila. Ang buhay ng preacher ay sa pagpipreach. Pag hindi na kami nagpipreach, ang daming tukso dyan. Ha? Baka hindi na si Kristo ipangaral namin, baka si Kristi na. Amen? Tandaan nyo kung saan ang buhay. Ang buhay ng preacher ay magpipreach. Kaya ako, ako dito, pinaka-bless ako. Bakit? Wala akong bakante. Monday to Sunday. Amen? Sa Japan, 2 years ako doon, nanakit ang likod ko katulog. Bakit? Linggo lang ang may gawain sa Japan. Monday to Saturday, matulog ka. Bahala ka sa buhay mo. Ha? Kaya pag nabagot ako doon, 12:00 ng hating gabi, punta ako sa dagat at namimingwit. Oh, kaya natuto ako maging fisher, ano? Kasi, kung ikaw lang mag-isa at malaki ang relo, dinig na dinig mo yung tick. Kasi bawat kong tick, 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 lagatik, lagatik. Ay, tingnan natin kung hindi ka magkasaltik. Wala kang iba naririnig. No? O, gagawa ka ng paraan. No? Tingnan mo yon, ang pinakamagandang assignment Hong Kong. Bakit? Walang tigil. Walang day off. Sa Singapore nga, 3 times lang eh. 3 taon ako doon. Dito, Monday to Sunday. Yan ang gusto namin mga preacher. Araw-araw may ginagawa kami para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Amen po ba? Amen? Okay. So una po, what are the 5 benefits of serving God? Number 1, our health is persevere. Health. Simula na maglingkod ako sa Panginoon, in 41 years, isang bisis lang ako na ospital. Pero ang pagka-hospital ko, infection lang pala sa ihi. Pag sabi ng doktor, uwi ako. Pambihira. No? Sir, huwag kang umuwi, baka operahan ka. Iyan kayo, opera. Kasi pag may opera, may pera. Opera. Amen po ba? Siyempre, nakabarong ako, sabi nila, mayaman to. Pag mayaman ang kwan, ay nako, alagaan ka talaga. No? Isipin mo yon. Kasi, maging ang ating kalusugan, pinangangalagaan ng Panginoon. Kayong mga nandito, hindi lang spiritual blessing ang inyong matatanggap, pati yung financial blessing, yung physical blessing, wala kang sakit. Iyon ang benepisyo ng mga taong patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Lalo pa pag ikaw ay malakas pumalakpak. Ha? Oy, kapatid, ako'y nag-aral ng Meridian Therapy. Nandito lang sa kamay natin lahat ng points sa ating utak, sa puso, lahat. Pag pumapalakpak ka, gumagalaw lahat ng ugat-ugat sa katawan mo. Yan.
Ha? At sa Biblia, nandoon yan. Awit 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Woo! Amen! Yan. Ha? Number 2, benefits yung mga naglilingkod sa Panginoon at dumadalo sa gawain. Number 2, divine protection. Pag sinabing divine protection, hindi natin nakikita. Ha? Ito yan eh. Pagpasok mo pa lang dyan, mayroon ng kapangyarihan na bumabalot sa atin. Ha? Yung divine protection, hindi po yan katulad ng magmask ka, magabalot ka, no? Kaya nung panahon ng COVID-19, bihira lang sa dumadalo sa gawain ni El Shaddai ang na-COVID. Kahit sa Pilipinas, wala kang mabalitaan na na-COVID. Bakit? Lahat po yun mayroong divine protection. Ha? Ang COVID hindi mo nakikita. Yung virus hindi mo nakikita. Ganon din ang divine protection hindi mo nakikita. Pero hindi mo alam na yung mga salot na yan, sabi ni Lord doon, hindi ko na padadala ng salot ang inyong lupain. Yung pong divine protection, kasama po yan, pati salot. Babalik ka pa rin doon sa ikapo. Hindi ko na padadala ng salot ang inyong mga lupain. Ang lupain, ang katawan natin kasama sa lupain. Bakit? Ang katawan mo, tingnan mo ang katawan mo. Magmula sa lupa ay babalik ng kusa. Di mo ba alam ang katawan natin ay galing sa lupa? Kaya pag 80 ka na, inaamoy-amoy ka, amoy lupa na to, babalik na to sa lupa. Amen po ba? Amen. Yan ha. Divine protection. At hindi lang yung divine protection, sa'yo lang. Pati pamilya mo, ang sabi ni Joshua, as for me in my house, we will serve the Lord. No? Pati pamilya mo, hindi mo alam. Nandito ka, ikaw nagre-represent sa buong angkan mo at pamilya mo, Lord. Lukuban mo na yung banal na malabay na pakpak ang aking pamilya. Panginoon, proteksyonan mo sila. Sabi ni Lord, okay, deal. Isa lang ang manalig at sumampalataya sa isang sambahayan, buong sambahayan, ililigtas ko. Yon ang divine protection. Woo! Amen? Number 3, benefits of serving God ay ang God's honors everyone that serve Him. Pararangalan ka ng Diyos. No? Maraming mga tao nakapupuna sa iyo. Ang sabi nila, Brad, alam mo ba, Brother Pai, nung year 2000 at ngayon, ganun pa rin ang itsura mo. 24 years na ang nakaraan. Mapupuna rin yan ng mga tao, bakit hindi ka tumatanda? Ano bang sikreto mo? Sister, ay umatin ako lagi kay El Shaddai. Sabihin ng iba, pwede bang sumama doon? Di makakaakay ka. Kasi may napupuna sila sa iyo. Bakit yumayaman ka? Honor ni Lord yan. Bakit hindi ka nagkakasakit? Bakit gumaganda ka? Bakit hindi pumuputi ang buhok mo? Nagpakulay ako kanina eh. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Amen po ba? Mapupuna nila yan, ibang-iba ka kaysa iba. Ibang-iba kaysa iba, ang mga anak ng Diyos, tama ka. Dahil reward sa iyo ni Lord yan.
sa El Shaddai member, kahit senior citizen na, hindi ka makapaniwala. Parang 40 years old lang. Amen? Ilan taon ka na, sister? 52, parang 22 lang. Woo! Amen! Okay. Number 4. Number 4 benefits of serving God, divine reward. Yan ang divine reward. Sabi dito, sa Revelation, buksan natin ang Revelation chapter 22. Chapter 22. Verse 12 up to 13. Ganito ang sinasabi. Mga kapatid, 12 up to 13. (22) 12 up to 13. Makinig kayo. Nakikinig ba kayo? Yung reward nito. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Alam ba ninyo yung pagpasok nyo dyan, may attendance kayo? May anghel dyan, di nyo nakikita. May attendance kayo. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang sa simula at ang wakas. Yun ang Diyos natin. Sabi niya, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay ko sa inyo ayon sa inyong ginawa. Pag wala kang ginawa. Alam mo ba yung parables ng binatang mayaman? Hindi po ako gumawa ng masama, sabi niya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, sinunod ko lahat ng utos. Sabi ng Panginoon, isa ang kulang sa iyo. Hindi ka gumawa ng masama, wala ka rin ginawang mabuti. Kaya inutusan siya, binta mo ari-arian mo. Pamigay mo sa mga dukha. Sabi ng mayaman, ano ka, hilo? Umalis yung mayaman, Sipin mo, nagtanong siya, paano magkaroon ng buhay na wala hanggan? Nung sinabihan siya ni Lord, nalungkot. Sabi naman pa, halika kayo, mga alagad ni Jesus. Tingnan niyo, napakahirap mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos ang mga mayayaman. Makakapasok din sila, pero mahirapan sila. Pero kayong mga katulong, DH, darling of the house, makapapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Woo! Amen? Amen po ba? May gantimpala kayo. Yung pagsunod ninyo at pagdalo sa gawain ng Panginoon, may ibibigay sa inyo si El Shaddai na gantimpala. Amen? Pag for good mo, mayaman ka na, sister. Bago ka mag-for God, mayaman ka na! Amen. Woo! Amen? Magsitayo tayo. Taas natin mga kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At ang panghuli na reward, benefits, ay ang divine support. Isipin mo. Sabi ni Lord, I support you. Kung ano man pangarap mo, anak, susuportahan kita. Parang sinasabi ni Lord, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa iyong unawa, sa iyong gabay at patnubay sa amin, at sa iyong suporta sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang ang Panginoon. Yes, Lord. Ikaw lamang ang minamahal. Sa iyo
at kaluluwa. Tanging sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, maglilingkod sa'yo ng buong puso, ng buong isipan, kaluluwa. tanging Sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, pagkat ika'y minamahal. Jesus, pagkat ika'y minamahal. Jesus. Lord, salamat, Panginoon. Hindi po kami ang unang nagmahal sa iyo, ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong gabay, suporta sa amin, Lord. At itong taon ng 2025, gusto po namin, Lord, matuwid na daan. Gusto po namin, Panginoon, tamang direksyon. Gusto po namin, Lord, makapangyarihang determinasyon na hindi po kami susuko sa mga pagsubok, hamon ng buhay. Dahil alam namin, kasama ka namin, Panginoon. Sabi mo, if God is with us, who can be against us? Ang Romans 8:28, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, ang Friday group, pagpalain mo po silang lahat, maging yung mga kasama nilang hindi pa nakapag-attend. Yung lahat ng mga nanonood, Panginoon, ano man po ang kanilang mga mitiin sa buhay, pagkaloob po sa kanila, Lord. Kahabagan mo po ang mga migrante, ang mga OFW, na pilit nilang kahit malungkot ang buhay sa abroad, pinipilit nilang mapagtagumpayan ito alang-alang sa kanilang pamilya. Pagmamahal din, Panginoon, ang dahilan kung bakit nandito sila upang makasuporta sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa iyo namin ipagkatiwala ang buong taong ito, ang kalooban mong maganap, hindi ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you sa inyong lahat. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Manatili tayong nakatayo, dasalin natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siyang naghangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyon makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong katahanan.
Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y niligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anuman mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anuman bagay. Maging sa gagawin biglang pagluso pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood yon mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin, ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako, ikaw maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At ingatan ko ang sinuman taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupay nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you on Friday. See you po tomorrow sa Cyclone Sacred Heart Church. God bless.